The Mysterious Intern. Kabanata 68. Matapos ang abalone, isa-isa nang nagsidatingan ang iba pang mga putahe. Sa bawat putaheng inilalapag, nagagalak ang mga bata, sabik na sabik kumain. Si Brian yan naman, sinisigurong lahat sila ay makakakuha ng parte. Ang mga kasamahan ni Brian ay patuloy na namamangha. Bawat putaheng ipinag-utos ni Brian ay dekalidad at sagana, sapat para sa lahat. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng pasasalamat. Alam nila ang kalagayan ni Brian at sa kabila nito, pinili pa rin niya ang Donghai Restaurant at nag-utos ng mga mamahaling lapagkain. Ipinapakita lamang nito ang kanyang respeto at pagbibigay halaga sa kanila. Lalong nagpapasalamat ang mga nagdala ng pamilya dahil nakikita nilang masayang kumakain ang kanilang mga mahal sa buhay. Pinagmasdan ni Dr. Che ang sunod-sunod na pagdating ng sea cucumber, shark fins, at fish mo. Noong una, nag-aalala siya para kay Brian, ngunit kalaunan, naging manhid na siya, hanggang sa nagsimula na siyang magsisi. Dapat daw ay isinama na rin niya ang kanyang pamilya para matikman ang mga pagkaing ito. Bakit pa raw siya nag-aalala para kay Brian at nagtitipid? Tulad ni Dr. Che, mayroon ding mga kasamahang tulad ni Nurse Olga Su na nagsisisi dahil hindi nila naisama ang kanilang pamilya. Ipinangako nila sa kanilang sarili na sa susunod na pagkakataon, isasama na nila ang kanilang pamilya. Kaya naman, ginawa na lamang nilang lakas ang kanilang pagsisisi at nagpakabusog sa pagkain, para bang gustong kainin ang parte ng buong pamilya. Hindi inaasahan ni Dr. Hayden Cheng na magiging ganito kagasto si Brian. Ang layunin niya ay gastusan si Brian, umaasang matutuwa habang nakikitang dumarating ang mga mamahaling putahe. Ngunit habang tumatagal, hindi na siya masaya. Pakiramdam niya ay nabigo ang kanyang paghihiganti. Nag-ensayo siya ng maraming taon, ngunit nang handa na siyang maghiganti, nalaman niyang patay na ang kanyang target. Pinagmamasdan niya ang mga nagpapasalamat na tingin ng kanyang mga kasamahan kay Brian, na nanatiling mapagkumbaba ngunit nagniningning, umaakit sa atensyon ng lahat. Brian, magmayabang ka ngayon. Hintayin mo kapag dumating na ang bill. Binalingan ni Dr. Hayden Cheng ang kanyang mga kaibigan, halina kayo, uminom tayo. Bihira ang ganitong klaseng alak, sayang naman kung hindi natin uubusin. Kinuha niya ang bote ng national wine at nagbuhos sa mga baso. Brian, gusto mong magpasikat? Ipagpapatuloy mo. Sinulyapan ni Dr. Hayden Cheng ang bote ng alak, nagngangalit ang mga ngipin. Ang alak ang kanyang isa pang armas. Alam niyang mas malakas ang epekto nito kaysa sa pagkain. Ang isang mamahaling seafood restaurant ay walang laban sa mga alak na nagkakahalaga ng libo-libo kada bote. Hindi tulad ng pagkain na may limitasyon, ang alak ay maaaring inumin ng walang katapusan. Ilang bote lang sa dami ng tao ay sapat na para pahirapan si Brian. Ang alak ang tunay na sandata. Bago pa man siya makapag-suggest, naghain na si Brian ng dekalidad na national wine. Nang dalhin ng mga waiter ang alak, labis na nagulat ang mga kasamahan. Kilala nila ang mamahaling national wine. Kinumpirma ng waiter ang kanilang hinala, 5,000 piso kada bote. Si Brian ba ay gumagastos ng 5,000 piso kada bote para lamang ilibre sila? 2 bote kada mesa. Nababaliw na ba si Brian? Sinubukan ni Marcus Wang at ng iba pa na kumbansihin si Brian na magpalit ng mas murang alak, dahil hindi naman daw kailangang gumastos ng ganito, lalo pat alam nilang hindi naman mayaman si Brian. Nang handa na ang lahat na kumbansihin si Brian, naghanda na rin si Dr. Hayden Cheng na umatake. Ngunit tumanggi si Brian, iginiit na dapat nilang tangkilikin ang alak. Walang nagawa ang lahat kundi ang tikman ng alak, nagpapasalamat kay Brian. Sige. Itinaas ng mga kaibigan ni Dr. Hayden Cheng ang kanilang mga baso, ninanamnam ang alak. Ibang klase talaga ang national wine na ito. Kung gusto ninyo, uminom pa kayo. Dinala ko kayo rito para kumain at uminom. Mayaman ang kasamahan ko, huwag kayong magpigil. Nakangising sabi ni Dr. Hayden Cheng. Walang problema, iinom kami ng husto ngayon. Ipagtatagay namin ang mga kasamahan mo, para pasalamatan sila sa pag-aalaga sa iyo. Nagkatinginan ng 2 lalaki at tumayo, lumalapit sa kabilang mesa. Sanay na silang makisalamuha at alam na nila ang intensyon ni Dr. Hayden Cheng. Nang makita ni Dr. Hayden Cheng na naiintindihan ng kanyang mga kaibigan, nakahinga siya ng maluwag. Hoy, Brian, gusto mong magpasikat? Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag nagpanggap ka. Kapag dumating na ang bill, tingnan natin kung hindi ka umiyak. Pinagmasdan ni Dr. Hayden Cheng ang kanyang mga kaibigan na nagtatagay, mayabang ang kanyang tingin. Alam niya ang kapasidad ng mga ito.
Hindi man kasanlakas ni Brian, kaya pa rin nilang uminom ng 1.5 KT. Kaya nilang makipagsabayan sa mga kasamahan, makakaubos ng 3 hanggang 5 bote ng alak ni Brian. Dinala niya ang mga kaibigang ito para pahirapan si Brian at para tulungan siyang gumastos. Nakakainis talaga itong si Dr. Hayden Cheng. Sinasayang lang ng dalawang yan ang alak ni Brian. Paano mo iinuman ng ganito kamahal na alak ng ganyan? At kung magsimula sila, susunod na rin ba ang iba? Nang makita ni Dr. Che at Nurse Olga na nagtatagay ang mga kaibigan ni Dr. Hayden Cheng, nakaramdam sila ng inis. Kahit ang ibang mga doktor at pamilya ay napakunot noo, hindi sang-ayon kay Dr. Hayden Cheng at sa kanyang mga kapatid. Para sa lahat, gusto ni Brian na matikman nila ang masarap na alak, hindi para makipag-inuman. Kaya naman, maayos silang umiinom, walang nagpapakitang pagpapanggap. Ngunit ngayon, binabago ni Dr. Hayden Cheng at ng kanyang mga kaibigan ang sitwasyon, kaya hindi komportable ang lahat. Gayunpaman, hindi mo masisisi ang taong nakangiti. Ngumingiti silang lumalapit at nagpapasalamat, kaya kailangan mo silang tanggapin at makipag-inuman. Humph! Kakain ng libre, tapos lalakoin pa ako at ang mga kasamahan ko. Kung hindi ako magpapakita ng lakas, akalain nilang mahina ako. Nang makita ni Brian na nagtatagay ang mga kapatid ni Dr. Hayden Cheng at pinipilit ang kanyang mga kasamahan na uminom, kahit ang mga hindi umiinom, kumunot ang kanyang noo at lumamig ang kanyang mga mata. Ngayon ipapakita ko sa inyo na hindi ganoon kadali ang kumain ng libre, may kapalit yan. Tumayo si Brian at lumapit sa kanila. Tinatimad siyang makipag-usap kay Dr. Hayden Cheng, hindi niya alintana ang gastos sa alak. Nagutos siya ng masasarap na pagkain para ilibre ang kanyang mga kasamahan at para linawin na hindi siya mahirap. Ngunit ang mga gawin ng dalawang lalaking ito at ang kanilang kawalan ng respeto ay nagpagalit sa kanya. Nang makita ng lahat na biglang tumayo si Brian Ye at lumapit sa dalawang lalaki, nagtaka ang mga bisita kung ano kaya ang binabalak nito. Si Dr. Ye ba ay? Kinabahan si Dr. Cha, na alam ang alitan sa pagitan ni Brian Ye at ni Dr. Hayden Cheng. Sus Mariosep, ano kaya ang gagawin nito? Ano kaya ang binabalak ni Ye? Kinabahan din si Dr. Hayden Cheng, nakaramdam ng hindi maganda. Lagot na, bulong niya sa sarili. Ngunit agad din itong nawala. Sa dami ng mga kasamahan nilang nakatingin, kahit may sama ng loob si Ye, wala siyang magagawa. Maglalakas loob ba siyang manakit ng tao? At saka, kahit manakit siya, baka hindi niya kayang talunin ang dalawang kaibigan niya. Sige nga, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin, isip niya. Ngumisi si Dr. Hayden Cheng, naghihintay kung ano ang gagawin ni Ye. Hindi napansin ng dalawang lalaking kasama ni Dr. Hayden Cheng ang kakaibang kilos ni Brian Ye. Nakatalikod sila kay Brian at kinukulit si Nurse Olga So at ang isa pang nurse na tanggapin ang kanilang tagay. Isa pa, miss, para sa'yo. Bulyo ng isa. Napatingin si Brian Ye kay Nurse Olga So na malinaw na tumanggi ng uminom, ngunit patuloy pa rin silang kinukulit. Muling lumamig ang kanyang mga mata. Sa mga nakaraang araw, palagi siyang bumibisita kay Aling Su, nakikipagkwentuhan at minamasahe ito. Itinuring na niya itong parang nanay at si Nurse Olga So ay parang kapatid na niya. Lalo na nang magkaroon siya ng mahabang usapan kay Aling Su, mas naintindihan niya ang paglaki ni Nurse Olga So, kung gaano kahirap ang buhay nito, at mas lalo siyang naawa dito. Matagal na niyang pinanggako sa kanyang sarili na aalagaan at tutulungan niya ang dalawa, at hindi niya hahayaang apihin sila ng kahit sino. Hindi kalabisan kung sabihin si Aling So at si Nurse Olga So ang kahinaan ni Brian Ye. Sila ang itinatangi ko, bulong niya. Gusto pa silang apihin sa pamamagitan ng pagpapainom. Talagang naghahanap sila ng gulo. Mga kuya, hindi talaga umiinom ng alak ang mga kasamahan ko. Paano kung ako na lang ang uminom para sa kanila? Binilisan ni Brian Ye ang kanyang lakad, hawak ang kanyang baso at lumapit sa dalawang lalaking kinukulit si Nurse Olga So at ang isa pang nurse. Tumayo siya sa harap ng isa sa kanila, nakangiti. Ako na lang ang makipagtagayan sa inyo, alok niya. Ay, nagpapakabayani, bulong ng isa sa mga lasenggo. Tiningnan ng dalawang lalaki si Brian Ye na kusang lumapit, may pangungot siya sa kanilang mga mata. Nagkatinginan sila at nagngitian, nagkakaintindihan sa kanilang mga isip. Sige, pagbigyan, isip nila. Kung kusang loob na tumayo si Dr. Ye para iligtas ang mga dilag at uminom para sa kanila, walang problema doon. Ngumiti ang lalaki sa kaliwa, may halong panlilinlang, pero dalawa ang dilag dito. Kailangan mong uminom ng 2 baso. Walang problema. Basta para sa mga magagandang dilag, sagot ni Brian, sabay kindat.
Bahagyang ngumiti si Brian Ye, itinaas ang kanyang baso, at ininom ito. Tagay. Makipag-inuman. Wala siyang kinatatakutan. Noong hindi pa ganoon kalakas ang kanyang katawan, hindi siya natakot kay Wesley Zing, na kilala bilang isang lasenggo. Ngayon pa kaya na mas malakas siya at mas malalim ang kanyang panloob na lakas. Kung gugustuhin niya, hindi mahirap para sa kanya na makamit ang alamat ng 1,000 baso na hindi nakakalasing. Kaya ko to, isip niya. Hindi inaasahan ng dalawa na papayag si Brian Ye ng basta-basta. Akala nila ay magdedahilan pa ito kapag sinabi nilang gusto nilang uminom ng 2 baso, at handa na sila sa susunod na hakbang. Mukhang madali to, bulong ng isa. Kaya naman, bahagya silang natigilan. Pinanood ni Nurse Olga Su si Brian Ye na ininom ang isang baso ng alak, may halong emosyon sa kanyang mga mata. Gusto sana niyang pigilan ito, ngunit naalala niya ang isang bagay. Sa huli, wala siyang sinabi. Bahala ka, isip niya. Inumin ninyo. Pagkatapos uminom ng baso, agad na pinuno ni Brian Ye ang baso at itinaas ito sa dalawa. Ano, mga kuya, tagay na. Sige, ba. Bagamat nagulat ang dalawang lalaking kasama ni Dr. Hayden Cheng sa ginawa ni Brian Ye, hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Akala nila ay gusto lamang magpasikat si Brian Ye sa harap ng mga babae. Nagkatinginan sila at nakita ang ngiti sa mga mata ng isa't isa. Patay kang bata ka, isip nila. Gusto pa niyang magpakabayani. Mas madali pala ito. Sakto para bigyan siya ng leksyon at para makaganti si Dr. Hayden Cheng. Ito ang araw mo, isip nila. Habang itinatagay ang baso kay Brian Ye, sabay nang ngumiti ang dalawa, pareho ang iniisip. Malakas talaga uminom si Dr. Ye. Narinig ko kay Dr. Hayden Cheng na madalas mo siyang kinukunan ng litrato sa trabaho. Bilang nakatatandang kapatid, nagpapasalamat ako sa iyo. Pagkatapos uminom ng isang baso, muling itinaas ng mas maliit na lalaki ang baso kay Brian Ye. Para sa'yo, Doc. Haha, huwag kang magsalita ng ganyan, Dr. Hayden Cheng, dapat si Dr. Hayden Cheng ang nag-aalaga sa akin. Sige, inumin na natin. Pagkatapos uminom ni Brian Ye, nag-iisip siya kung paano makakahanap ng dahilan para patuloy na makipag-inuman sa dalawa. Hindi niya inaasahan na kusang loob silang magtatagay sa kanya, kaya hindi niya napigil ang matawa. Sige, laro tayo, isip niya. Pareho sila ng iniisip, gusto siyang lasingin. Parang naghahanap siya ng unan para makatulog. Salamat sa biyaya, isip niya. Sige, sige. Nang makita ng dalawa na masigla si Brian Ye, muli silang nagngitian. Pagkatapos panoorin si Brian Ye na uminom, itinaas ng maliit na lalaki ang baso at ininom ito. Walang labis, walang kulang. Dr. Ye, halika, itatagay din kita. Pagkatapos uminom ng maliit na lalaki, masiglang itinaas ng matangkad na lalaki ang baso kay Brian Ye. Para sa'yo, Doc, saludo ako sa'yo. Duguan na labanan ito. Gusto nilang lasingin si Dr. Ye. Sobrang-sobra na ito. Mga walang hiya, bulong ng isa sa mga kasamahan. Nang makita ng matangkad na lalaki na itinaas ang baso kay Brian Ye, hindi napigilan ng mga kasamahan ni Brian Ye na magalit. Para sa kanila, sobra na talaga ang ginagawa ng dalawang lalaki. Kakainom lang ni Brian Ye ng 3 baso, hindi pa siya nakakahinga, ngunit pinupursa na siya ng dalawang ito. Mga abusado. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nakita ang pag-inom ni Brian Ye noong nakaraang salo-salo na inorganisa ni Wang Yanchao. Kahit hindi nila ito nakita, narinig na nila sa kanilang mga kasamahan na malakas uminom si Brian Ye, kaya hindi sila nag-alalang tumayo para ipagtanggol si Brian Ye. Kaya niya yan, bulong ng isa. Umaasa pa nga sila na mapabagsak ni Brian Ye ang dalawang lalaking ito. Para bigyan ng leksyon ang dalawang ito. Go, Brian, ipakita mo sa kanila. Hindi nag-aalala ang iba, ngunit si Dr. Hayden Cheng ay nag-aalala. Naku, patay, bulong niya. Hindi niya inaasahan na pupunta ang dalawa niyang kaibigan kay Yeshu. Naaalala pa niya ang pag-inom ni Brian Ye at ni Wesley Zing noong nakaraang beses. Baka matalo pa sila, isip niya. Kaya naman hindi niya inutusan ang dalawa niyang kaibigan na lasingin si Brian Ye, at hindi rin siya nakipag-inuman kay Brian Ye dahil alam niya ang kapasidad nito at alam niyang hindi niya ito kayang talunin. Baka mapahiya pa ako, isip niya. Kahit malakas uminom ang dalawa niyang kaibigan, hindi siya sigurado kung kaya nilang talunin si Brian Ye. Ano ba tong pinasok ko, bulong niya. Nako, bakit siya ang pinuntahan ng dalawang ito? Paano kung may mangyari sa kanila? Sana hindi ako nagkamali, isip niya. Kailangan niya silang pigilan.
Halos kusang tumayo si Dr. Hayden Cheng, handa na silang pigilan sa pakikipag-inuman kay Brian Ye. Tama na yan. Gusto mo akong lasingin sa pamamagitan ng duguan na labanan. Akala mo ha, isip ni Brian. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano uminom. Humanda kayo, isip niya. Nang makita ni Brian Ye na itinaas ng matangkad na lalaki ang baso, nakita niya ang pangungutya sa mga mata nito, ngunit nagkunwari siyang nahihiya, "Kuya, pasensya na, nakatatlong baso na ako. Medyo marami na yata. Mamaya na lang, iinom talaga ako mamaya." Habang nagsasalita siya, nagkunwari siyang nahihilo. Ay, grabe, medyo tama na ako, bulong niya. Napatigil si Dr. Hayden Cheng na tatayo na sana. Nagduda siya kung hindi maganda ang pakiramdam ni Brian ngayon o kung hindi na kaya dahil sa tatlong baso. Baka nga tama na, isip niya. Dr. Ye, nirerespeto ka ng kapatid ko, inumin mo na. Kapag ako ang nagtagay sa iyo, tatanggihan mo ako. Hindi maganda yon. Hindi hahayaan ng matangkad na lalaki na basta na lang makatakas si Brian Ye. Lasing na ba? Ang gusto niya ay ang makita si Ye na hindi na kaya. Samantalahin ang kanyang kahinaan, ito ang sikreto para manalo sa inuman. Inom na, Doc, para masaya. Ito ay, nagkunwaring nahihiya si Brian Ye. Ay, ewan ko, medyo hilo na talaga ako, bulong niya. Dr. Ye, huwag ka nang magpakyut, halika na, naniniwala ako sa lakas mo, Dr. Ye, inumin mo na. Patuloy siyang kinukulit ng matangkad na lalaki, at muling itinaas ang baso kay Brian Ye. Isang tagay pa, Doc. Sige na nga, iinuman ko na, pero sasabihin ko na, isang baso lang, hindi ko na talaga kaya pagkatapos nito. Nahihiyang itinaas ni Brian Ye ang baso ng alak, at binigyang diin ito. Promise, isa na lang talaga. Walang problema. Diretsyong sagot ng matangkad na lalaki, basta inumin mo na ang baso na hawak mo, para sa susunod. Kailangan pa ring ituloy, isang baso lang. Nagbibiro ka ba? Paano magiging isang baso lang? Manigas ka, isip niya. Maliban na lang kung bumagsak si Brian Ye. Bantay ka lang, isip niya. Brr. Pagkatapos maubos ang baso, dumighay si Brian Ye, at mas lalo siyang nagmukhang hilo. Ay, grabe, tama na talaga, bulong niya. Anong nangyayari? Totoo bang lasing na si Brian Ye? Nang makita ni Dr. Hayden Cheng si Brian Ye, hindi na niya tinuloy ang pagpigil sa dalawang kaibigan. Mukhang patay na, isip niya. Paano ito nangyari? Hindi ba malakas uminom si Dr. Ye? Ano ba yan, bulong niya. Hindi naman siya uminom ng marami ngayon, bakit parang hindi na niya kaya? Baka mahina ang resistensya, isip niya. Narinig ko na nakadepende sa pakiramdam ang pag-inom. Hindi kaya hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Baka may sakit, isip niya. Nagsimula ng mag-alala ang mga kasamahan ni Yeshu. Hala, okay lang kaya siya? Bulong ng isa. Malakas talaga uminom si Dr. Ye. Humahanga talaga kami sa iyo, halika, itong huling baso namin para sa iyo. Para makilala namin ang isang batang doktor na tulad mo, at para pasalamatan ka sa iyong pagpapakain sa amin ngayon. Tiningnan siya ng dalawa na may halong pagkalito, lasing na, ngunit nakangiti pa rin. Nagkatinginan ang dalawa, sabay na itinaas ang alak, at patuloy na sinamantala ang kanyang kahinaan. Sige, kain naman, isip nila. Ha! Magpapakabayani sa harap namin, gustong magligtas ng dilag. Akala mo ha, isip nila. Nagpapakamatay ka lang. Humanda ka sa amin, isip nila. Ngayon malalaman mo na kailangang magbayad ang mga bayani para makapagligtas ng dilag. Uupakan ka namin, isip nila. Sisiguraduhin naming hindi ka na makakabangon. Hindi ka na makakatayo, isip nila. Pareho silang napangisi sa kanilang mga isip. Hoy, tama na yan. Lasing na si Dr. Ye, hindi na kaya. Nang makita ni Nurse Sarah Lynn na halos hindi na makatayo si Brian Ye, hindi na siya nakapagpigil at tumayo para awatin ang dalawang lalaki. Handa na rin sanang tumayo si Nurse Olga Su. Nang makita niyang nauna si Nurse Sarah Lynn, hindi na siya nagsalita. Tinitigan na lang niya ng masama ang dalawa, halata ang pagkadisgusto. Buisit, itong si Sarah Lynn, todo protekte kay Brian. Nanggagalaiti sa selo si Dr. Hayden Cheng nang makitang ipinagtanggol ni Nurse Sarah Lynn si Brian Ye. Matagal na siyang nagpapapansin kay Nurse Sarah Lynn, pero hindi siya nito pinapansin. Nakakainis talaga. Tumayo si Dr. Hayden Cheng, kinuha ang baso niya, at sasali na sana sa grupo para pigilan si Nurse Sarah Lynn.
Lalong determinado si Dr. Hayden Cheng na lasingin si Brian Ye dahil sa ginawang pagtatanggol ni Nurse Sarah Lynn. Ngunit, nang handa na si Dr. Hayden Cheng na kumilos, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi ako lasing. Sinong nagsabing lasing ako? Kaya ko ang 1,000 tagay. Si Brian Ye, na halos hindi na makakita, biglang tumalo na parang may tumapak sa buntot niya. Itinaas niya ang baso niya sa dalawa, sige, inom pa tayo. Haha, alam namin na malakas ka uminom, Dr. Ye. Imposibleng malasing ka agad. Halika, tagay. Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, nagkatinginan ang dalawa at napangiti. Sabay nilang itinaas ang mga baso nila at nakipagtagayan kay Brian Ye. Pagkatapos panoorin si Brian Ye na uminom, ininom din nila ang kanilang mga baso. Dr. Ye, sobra ka na. Hindi inaasahan ni Nurse Sarah Lynn na ipinagtatanggol na nga niya si Brian Ye, pero nagpapakabayani pa rin ito. Napapadyak siya sa inis. Nakakainis ka talaga. Hayaan mo na siya. Tiningnan ni Nurse Olga Su si Brian Ye, sumama ang kanyang mukha, at hinaila si Nurse Sarah Lynn. Hayaan mo siyang magpakalasing. Uminom ka ng uminom, tingnan natin kung anong gagawin mo kapag lasing ka na. Napapadyak na umupo si Nurse Sarah Lynn, at hindi na pinakialaman si Brian Ye. Hindi ako malalasing. Halika, inom pa tayo. Si Brian Ye, nakatatapos lang uminom, dumighay ulit. Parang narinig niya ang sinabi ni Nurse Sarah Lynn at nagprotesta ulit siya, hindi ako lasing. Pagkatapos niyang sabihin yun, itinaas niya ulit ang baso sa dalawa. Hindi malalasing. Lasing ka na nga. Hindi umaamin ang mga lasing na lasing sila. Ibig sabihin, kapag sinasabi ng isang tao na hindi siya lasing, lasing na siya. Nang makita ang itsura ni Brian Ye, hindi na nakapagsalita ang mga kasamahan niya, at nag-alala sila. Si Nurse Olga Su, na nagsabing hayaan na lang siya, napakunot noo, at nag-alala. Ngunit, agad din niyang pinigilan ang kanyang pag-aalala. Kasalanan niya yan, kahit magpakalasing siya, hindi siya karapat-dapat sa awa. Kinuyam ni Nurse Olga Su ang kanyang mga kamao at sinabi ito sa sarili. Haha, mukhang hindi talaga maganda ang pakiramdam ni Ye, at lasing na siya. Ang galing. Kapag lasing na siya, baka hindi na niya kayang bayaran ang bill. Kusang loob siyang nag-imbite, pero lasing na lasing siya at hindi niya kayang bayaran ang bill. Kahit magising pa siya at bayaran ang bill, hindi pa rin komportable ang mga kasamahan niya. Sa susunod, masisira ang reputasyon ni Ye. Ganti ng karma yan. Tuwang-tuwa si Dr. Hayden Cheng. Sige, tagay. Nang makita ng dalawang lalaking kasama ni Dr. Hayden Cheng na ganoon si Brian Ye, hindi na sila nagdalawang isip at itinaas ang kanilang mga baso. Dr. Ye, lasing ka na, hindi ka na pwedeng uminom. Hindi na nakapagpigil si Dr. Che, lumapit siya kay Brian Ye, at hinawakan ito para pigilan. Sinong nagsabing lasing ako? Hindi ako lasing. Hindi talaga ako lasing. Tinulak ni Brian Ye si Dr. Che. Sinabi na ni Dr. Che at Dr. Ye na hindi siya lasing at kaya pa niyang uminom. Hindi mo na kailangang mag-alala. Bihira na maging masaya tayo ngayon, kaya hayaan na lang natin si Dr. Ye na magsaya. Pipigilan pa sana ni Dr. Che si Brian Ye, pero tumayo na si Dr. Hayden Cheng. Itong lalaking ito, nagpapanggap pa. Maghintay ka lang at malilintikan ka sa akin. Tiningnan ni Brian Ye si Dr. Hayden Cheng, na nakangiti, at may nakita siyang galit sa mga mata nito, pero nagkunwari pa rin siyang lasing. Oo nga, ang dami kong kasamahan ngayon, at nandito pa ang mga asawa, mga pamangkin. Masaya talaga ako. Ngayon, magpapakalasing ako. Kusang loob na itinaas ulit ni Brian Ye ang kanyang baso. Sige, mga kasamahan, salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin, itinatagay ko kayong lahat. Kusang loob pa siyang nagtatagay sa lahat. Mukhang malapit na nga siyang bumigay. Nang makita ni Dr. Hayden Cheng na nagtatagay pa rin si Brian Ye sa lahat, tuwang-tuwa siya. Hindi na nakapagsalita ang mga kasamahan ni Brian Ye, at nag-alala sila. Pero sinabi na ni Brian Ye yun, hindi na nila siya mapipigilan. At sinubukan na rin ni Dr. Che at Nurse Sarah Lynn, pero wala pa ring nangyari. Kaya hinayaan na lang nila, at nagdasal na lang sila na huwag malasing si Brian Ye. Sige, Dr. Hayden Cheng, masaya tayo ngayon, tagay. Pagkatapos niyang uminom, agad na pinuno ulit ng waiter ang baso ni Brian Ye, at itinaas niya ito kay Dr. Hayden Cheng. Nang makita ni Dr. Ye na itinaas ni Brian Ye ang baso kay Dr. Hayden Cheng, sumuko na siya. Kung nag-aalala pa siya kanina, at hindi siya sigurado kung lasing na si Brian Ye, ngayon sigurado na siya na lasing na si Brian Ye.
Kung hindi siya lasing, hindi niya itatagay si Dr. Hayden Cheng. Sige, tagay. Ngumiti si Dr. Hayden Cheng, at nawala na ang pag-aalala niya. Sigurado na rin siya na lasing na si Brian Ye. Kung hindi, bakit niya itatagay si Dr. Hayden Cheng? Hindi na siya bumalik sa kanyang upuan, sumali siya sa grupo, at patuloy na nakipag-inuman kay Brian Ye at sa dalawa niyang kaibigan. Ye, hindi ko akalain na mahuhulog ka sa kamay ko. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung gaano ka kapangit. Nang maalala ni Dr. Hayden Cheng ang ginawa ni Wesley Zing noong nakaraang beses na lasing siya, bigla siyang nagalak. Kung magpapakalasing pa si Brian Ye, magiging katulad ba siya ni Wesley Zing? Kung ganoon, may mukha pa ba siyang magtrabaho sa department? Habang iniisip niya yon, lalo siyang nagalak, at mas ginanahan siyang uminom. Para sa saya, tagay. Para sa kalusugan, tagay. Ang basong ito ay para sa mas magandang kinabukasan, tagay. Si Dr. Hayden Cheng at ang dalawa niyang kaibigan, pati na rin si Brian Ye, ay nagkainitan sa loob ng restaurant. Halatang gusto nilang pabagsakin si Brian Ye. Nagtutulungan ng tatlo para lasingin si Brian Ye. At parang lasing na talaga si Brian Ye, at hindi niya na mahalata ang ginagawa ng tatlo. Hindi lang niya iniinom ang alak, pero habang tumatagal, lalo siyang nagiging maingay, at tinawag pa niyang bro, ang mga ito, para bang nakakita siya ng matalik na kaibigan sa inuman. Sinubukan ng mga kasamahan nila na awatin sila, pero tinutulak lang sila ni Brian Ye. Kahit sino pa ang umawat, pareho lang ang sinasabi ni Brian Ye. Masaya raw siya ngayon, kaya gusto niyang uminom. Huwag daw siyang pigilan. At pinipigilan din sila ni Dr. Hayden Cheng. Pagkatapos ng ilang beses, wala nang umawat kay Brian Ye. Nakakapagod lang at baka magalit pa si Dr. Hayden Cheng. Bakit pa sila mag-aabala? Kung gusto mong uminom, uminom ka ng husto, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Bagamat hindi gusto ng mga kasamahan nila ang ginagawa ni Dr. Hayden Cheng, nadismaya rin sila sa pag-uugali ni Brian Ye. Lalo na ang mga taong malapit kay Brian Ye, halata sa mga mukha nila ang pagkadismaya. Sa huli, hindi na sila nanood at hinayaan na lang nila ang mga ito. Hindi nila nakita ang totoo sa likod ng pagpapanggap ni Brian Ye. Nagpakabusog na lang sila sa pagkain. Hindi basta-basta ang mga pagkain ngayon. Ang mga doktor na tulad nila ay hindi kayang kumain ng ganito. Bihira lang ang ganitong pagkakataon, kaya sinulit na nila ito. Lalo na ang mga nagdala ng asawa at anak, pinipilit nilang pakainin ang kanilang mga anak. Bro Ye, ang saya-saya ko at nakilala kita ngayon. Sobrang saya ko. Hindi ko alam kung gaano katagal silang uminom, biglang dumighay ang matangkad na lalaki na kasama ni Dr. Hayden Cheng, inakbayan si Brian Ye, at sinabi ito ng emosyonal. Lao Chin. Hindi ba pinsan ka ni Dr. Hayden Cheng? Bakit Chin ang apelyido mo? Nang makita ang itsura ng matangkad na lalaki, ngumiti si Brian Ye. Sa wakas, nagtagumpay ang kanyang plano. Nagulat siya, ha? Hindi ba pinsan ka ni Dr. Hayden Cheng? Bakit hindi Cheng ang apelyido mo? Oo nga. Hindi ba pinsan siya ni Dr. Hayden Cheng? Bakit Chin ang apelyido niya? Nagtaka ang mga kasamahan nila at napatingin kay Dr. Hayden Cheng. Noong una, ipinakilala sila ni Dr. Hayden Cheng bilang mga pinsan niya. At nang magtagay ang dalawa, sinabi rin nilang pinsan sila ni Dr. Hayden Cheng. Bakit bigla na lang naging Lao Chin? Naku, lasing na yan, kung ano-ano na ang sinasabi. Si Dr. Hayden Cheng, na medyo lasing na rin, ay nagulat nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, at nang mapansin niya ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan, bigla siyang natauhan. Nang makita niya ang dalawa niyang kaibigan na namumula na at halos hindi na makakita, kinabahan siya, at tumayo siya para itama ang sinabi ng lalaki. Uminom ka na naman ng marami, tara na, magpahinga muna tayo doon. Napagtanto na ni Dr. Hayden Cheng na hindi maganda ang nangyayari. Gusto niyang pigilan ang dalawa at takpan ang nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Lasing na ang matangkad na lalaki, at hindi na niya maintindihan ang ibig sabihin ni Dr. Hayden Cheng. Tinapik niya ang kamay ni Dr. Hayden Cheng, sinong nagsabing lasing ako? Minamaliit mo ba ako, Hayden? Kaya kitang talunin sa inuman. Naaalala mo ba noong nakaraang inuman natin, sino ang naghubad ng pantalon sa kalye? Itinuro ng matangkad na lalaki si Dr. Hayden Cheng. Haha, muntik ko nang makalimutan yon. Hayden, sabihin ko sa'yo, hindi ka talaga marunong uminom. Kailangan mong bawasan ang pag-inom mo. Tumawa rin ang maliit na lalaki. Naghubad ng pantalon sa kalye. Lao Chin. Hindi kaya hindi talaga sila magpinsan ni Dr. Hayden Cheng. Kundi mga kaibigan lang.
Sa ganitong okasyon, sa halip na dalhin ang kanyang pamilya, nagdala pa siya ng mga kaibigan. Sa mga kilos ng dalawa, sa mga sinasabi nila, alam na ng lahat ang totoo. Tumingin sila kay Dr. Hayden Cheng, at halata ang pagkadisgusto. Nang makita ni Dr. Hayden Cheng ang dalawa niyang kaibigan na tumatawa, sumabog ang kanyang ulo, at namula ang kanyang mukha. Hindi alam ng dalawa ang sitwasyon. Pagkatapos nilang kausapin si Dr. Hayden Cheng, bumaling ulit ang matangkad na lalaki kay Brian Ye. Dr. Ye, sabihin ko sa'yo, ang saya-saya ko at nakilala kita ngayon. Sa totoo lang, mali ang akala ko sa'yo noong una. Pero hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ni Hayden. Tinawagan niya ako kanina at sinabing may isang tanga raw na manliliber sa Donghai Restaurant ngayon, at pinapunta niya kami para uminom. Kaya sumama kami. Tutal, hindi kayo magkasundo ni Hayden, kaya kailangan naming tulungan si Hayden, di ba? Tama. Sa una, gusto naming tulungan si Hayden na maghiganti sa'yo, at pabagsakin ka. Buti na lang at nakipag-inuman ka kay Dr. Ye. Kung hindi, hindi namin makikilala si Dr. Ye. Isa kang tunay na lalaki. Sumangayon ng maliit na lalaki. May tanggang manlilaber. Pinapunta niya kami para uminom. Nang marinig ang sinabi ng dalawang lalaki, sumama ang mga mukha ng mga kasamahan nila, at tumingin sila kay Dr. Hayden Cheng, para silang sasaksakin nito. Talagang iba ang ugali ng tao. Sa sandaling ito, yan ang iniisip ng lahat. Walang nag-isip na ang doktor na mukhang mabait at maginoo ay ganito pala kasama, walang utang na loob, at walang puso. Nang makita ng mga taong malapit kay Brian Ye ang itsura ni Dr. Hayden Cheng, nagalit sila. Inimbitahan ni Brian Ye ang mga kasamahan niya para magpakain, tapos nagdala pa siya ng mga kaibigan, at sinabihan pa nilang tanga si Brian Ye. Sobrang walang hiya at walang utang na loob. Sumama rin ang mga mukha ng mga taong malapit kay Dr. Hayden Cheng, at hindi nila alam kung ano ang sinasabi ni Dr. Hayden Cheng tungkol sa kanila sa likod nila. Kalabog. Nang marinig ni Dr. Hayden Cheng ang sinabi ng dalawa niyang kaibigan at nang maramdaman niya ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan, hindi na niya nakayanan ang kanyang baso. Nahulog ito sa sahig, at nanghina siya. Hindi inaasahan ni Brian Ye na ibubulgar ng dalawang lalaki ang napakalaking sikreto. Sandali siyang natigilan. Noong una, nilapitan niya ang dalawang ito para makipag-inuman. Hindi niya gusto ang pag-uugali nila, at gusto niya lang silang pabagsakin. Ngunit, hindi lang pala sila mahina uminom, lasing na agad sila pagkatapos ng ilang tagay. At mas masahol pa sila kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, hindi lang ibinunyag ng dalawa ang kanilang mga tunay na pagkatao, ngunit binigyan pa siya ng napakalaking sorpresa, ibinubulgar ang lahat ng baho sa pagitan nila ni Dr. Hayden Cheng. Ang taong masyadong matalino, madalas nagkakamali, isip ni Brian. Ngayon, si Dr. Hayden Cheng ang naghukay ng sarili niyang hukay. Inimbitahan ni Dr. Hayden Cheng ang dalawang ito para inisin si Brian, o para lasingin si Brian, para mapahiya siya. Ngunit, hindi niya inaasahan na lasingin sila ni Brian Ye, at siya pa ang mapapahiya. Pagkatapos niyang matauhan, tiningnan ni Brian Ye si Dr. Hayden Cheng na nakalupasay sa sahig, at ngumisi. Sigurado siyang hindi na magiging maganda ang buhay ni Dr. Hayden Cheng sa department pagkatapos ng araw na ito. Ngunit, para sa mga taong tulad ni Dr. Hayden Cheng, wala siyang kahit anong simpatiya. Kung dati ay iniisip niya na medyo nakakainis si Dr. Hayden Cheng, masyadong makasarili, at ayaw niyang makipagkaibigan dito, ngayon ay talagang nasusuklam na siya. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsasabi ng katotohanan, pero pasensya na, iba tayo ng ugali, kaya hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Sinulyapan ni Brian Ye si Dr. Hayden Cheng, at hindi niya ito pinansin. Sa halip, bumaling siya sa dalawang lalaki na tinatawag siyang bro. Bagamat si Dr. Hayden Cheng ang utak sa likod ng lahat ng ito, hindi naman masyadong masama ang ginawa ng dalawa, ngunit base sa pag-uugali ng dalawa ngayong gabi, alam na niya ang pagkatao ng mga ito. At saka, may kasabihan na, ang mga ibon na magkakatulad ay nagliliparan ng sabay. Magkaibigan ang dalawang ito ni Dr. Hayden Cheng, kaya sigurado siyang hindi rin sila maganda. Ayaw ni Brian Ye na makihalubilo sa mga taong ganito. Bro Ye, anong ibig mong sabihin? Lasing na ang dalawa, at wala na silang matinong pag-iisip. Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, nagalit sila. Gusto nilang maging kaibigan ni Brian Ye, para mapansin sila. Pero ano raw? Iba ang ugali niya sa kanila. Sobra na yun. Susugurin sana ng dalawa si Brian Ye para magpaliwanag. Hindi kayo marunong umayos ng buhay ninyo. Isip ni Brian.
Nang makita ni Brian Ye na susugurin siya ng dalawa, ngumisi siya. Nagpanggap lang siyang lasing para maparusahan sila. Ngayong nagawa na niya ang kanyang plano, hindi niya sila hahayaang makalapit sa kanya. Mabilis na gumalaw si Brian Ye, hinawakan ang mga kamay ng dalawa, at hinayla ang mga ito. Nataranta ang dalawa at bumagsak sa sahig. Ye, sinadya mo yan. Nagpanggap kang lasing para sir-on ako. Napakasama mo. Wala kang hiya. Si Dr. Hayden Cheng, na nakalupasay sa sahig, ay nakita si Brian Ye na basta-basta na lang pinabagsak ang dalawa niyang kaibigan. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Tumayo siya, nagalit, at itinuro si Brian Ye. Oo, sinadya yun ni Brian Ye. Sa sandaling ito, naintindihan na niya ang lahat. Huli na para maintindihan. Dapat naintindihan ko na. Noong nakaraang beses, nakainom si Ye ng maraming baso ng alak, at hindi man lang nagbago ang kanyang mukha. At napabagsak niya si Wesley Zing. Paano siya malalasing sa ganito karaming alak? Kahit gaano pa kasama ang pakiramdam niya, imposible yun. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit, kinamumuhian niya ang sarili niya dahil hindi niya napansin ang simpleng patibong ni Ye. Teka, hindi ba dapat lasing na si Ye? Bakit parang walang nangyari? Ang mga kasamahan nila ay naguguluhan pa rin dahil sa pagbubunyag sa tunay na pagkatao ni Dr. Hayden Cheng. Hindi nila napansin ang kakaibang kilos ni Brian Ye. Nang marinig nila ang sinabi ni Dr. Hayden Cheng, napaisip sila, at napatingin kay Brian Ye. Nang makita nilang maayos si Brian Ye, nagulat sila. Malinaw ang kanyang mga mata at kalmado ang kanyang mukha. Hindi siya mukhang lasing. Nagpanggap lang ba si Brian Ye kanina? Sinadya niya bang lokohin si Dr. Hayden Cheng para sa kanila? Sinadya niya bang hayaan silang lasingin siya, at pagkatapos ay baliktarin ang sitwasyon? Oo nga, paano kaya malalasing si Dr. Ye sa ganito karaming alak? Nagpapanggap lang pala siya. Ang galing. Ang galing ng plano ni Dr. Ye. Pagkatapos ng ilang sandali, natauhan ang mga kasamahan nila, at pinuri nila ang galing ni Brian Ye. Lalo na ang mga taong malapit kay Brian Ye, tulad ni Dr. Cha, na nag-alala kay Brian Ye kanina, tuwang-tuwa sila nang maintindihan ang lahat. Ngunit, habang pinupuri ang galing ni Brian Ye, nagulat din sila. Ang galing magpanggap ni Brian Ye. Paano niya nagawang magpanggap na lasing? Ang mata, ang mukha. Parang lasing na lasing talaga siya, at hindi man lang nila napansin. Kahit ang isang aktor ay hindi kayang magpanggap ng ganito kagaling. Talagang mapagpanggap siya. Kinausap ko pa naman siya kanina, dapat nakita ko ang tunay niyang kulay. Tiningnan ni Nurse Olga Su si Brian Ye, na malinaw ang mga mata. Sandali siyang natigilan bago niya nasabi, nakakainis. Despicable and shameless. Mas masahol ka pa sa akin, Hayden. Nang makita niya ang galit sa mga mata ni Dr. Hayden Cheng, ngumisi si Brian Ye. Si Dr. Hayden Cheng pa ang may ganang sabihin na walang hiya si Brian Ye. Ang laking biro. Totoo na niloloko niya sila, pero kung hindi nagbalak si Dr. Hayden Cheng na manakit ng iba, kung hindi niya dinala ang dalawang ito, o kung hindi bully ang dalawang ito, bakit niya lolokohin ang mga ito? Kung walang ginagawang masama si Dr. Hayden Cheng, paano niya sila maloloko? Hoy, Cheng, ikaw na walang hiya, may gana ka pang pagsalitaan si Dr. Ye. Natauhan si Dr. Che, itinuro si Dr. Hayden Cheng, at nagmura. Bagamat hindi niya gusto ang pag-uugali ni Dr. Hayden Cheng, hindi siya mamumura dahil sa kanyang pagkatao. Ngunit, nang marinig niya ang sinabi ng dalawang lalaki kanina, na sinabihan ni Dr. Hayden Cheng na tanga si Brian Ye dahil nagpakain ito, hindi na niya nakayanin si Dr. Hayden Cheng. Cheng, sobra ka na. Nakakita na ako ng mga walang hiya, pero hindi pa ako nakakita ng kasing walang hiya mo. Tumayo sana si Nurse Sarah Lin para murahin si Dr. Hayden Cheng, pero pinigilan siya ni Nurse Olga Su. Mas kalmado si Nurse Olga Su. Bagamat hindi rin niya gusto si Dr. Hayden Cheng, isa pa rin itong doktor sa outpatient. At karaniwang nagtatrabaho sa outpatient si Nurse Sarah Lin. Kaya hindi na kailangang magsalita pa. Ngunit, hindi nag-alala ang ibang mga doktor, at pinagsabihan si Dr. Hayden Cheng. Ikaw, Ye, huwag kang masyadong magmayabang. Nang marinig ni Dr. Hayden Cheng ang sinabi ng kanyang mga kasamahan, namula ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, itinuro niya si Brian Ye, maghintay ka lang. Kung magmayabang ako, problema ko na yun. Hindi mo na kailangang alalahanin, sagot ni Brian Ye. Pagkatapos, itinuro niya ang dalawang lalaki na medyo natauhan na, ngayon, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo gusto rito. Umalis na kayo. Nang sabihin niya ang, bro, diniinan niya ito. Oo,
Umalis na kayo at huwag ninyong sirain ang aming gana. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan nila na hindi gusto si Dr. Hayden Cheng at ang dalawa niyang kasama, at sumang-ayon sila kay Brian Ye. Nagtawanan sila, at ginaya si Brian Ye sa pagdidiin sa, bro. Kahit gaano pa kakapal ang mukha ni Dr. Hayden Cheng, hindi na siya nahihiyang manatili rito. Namumula ang kanyang mukha, nakakuyom ang kanyang mga kamao, at nagalit siya kay Brian Ye. Bago siya tumalikod, naglakad siya papunta sa pinto. Pagkatapos bumagsak ni Brian Ye, tumayo ang dalawang lalaki at tahimik na sumunod kay Dr. Hayden Cheng. Nang paalis na sila, sinulyapan nila si Brian Ye, halata ang galit sa kanilang mga mata. Nang maramdaman ni Brian Ye ang galit ng dalawa, ngumiti siya, at hindi niya sila pinansin. Alam niyang galit sa kanya ang dalawa, pero hindi niya sila pinansin. Hindi nga siya natatakot kay Lin Kai, paano pa kaya sa dalawang ito? Ye, maghintay ka lang. Habang naglalakad papunta sa pinto, nagngangalit ang mga ngipin ni Dr. Hayden Cheng. Ito lang ang tanging pag-asa niya ngayon. Para magpasikat, nagutos si Brian Ye ng mga mamahaling pagkain, at nag-inom pa siya ng alak na nagkakahalaga ng 5,000 kada bote. At kanina, uminom si Brian Ye ng maraming alak para lokohin sila. Mahigit 10 bote yon, na nagkakahalaga ng mahigit 50,000. Dagdag pa ang mga pagkain, hindi bababa sa 70,000. 70,000, ilang buwan yun ang sahod ni Brian Ye. Kaya ba ni Brian Ye bayaran ang bill na yon? Kahit gamitin niya ang kanyang credit card, masakit pa rin sa puso niya. Sayang lang at hindi niya makikita ang paghihirap ni Brian Ye kapag nagbabayad na ito. Boom! Habang iniisip ni Dr. Hayden Cheng ang paghihirap ni Brian Ye, bigla siyang nakaramdam ng sakit, at wala siyang oras para mag-react, kaya nabangga siya sa isang tao. Ayos ka lang. Ang taong nabangga ni Dr. Hayden Cheng ay matangkad. Bagamat siya ang nabangga, nakita niyang halos matamba si Dr. Hayden Cheng, kaya nag-alala siya. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Nagtagumpay si Dr. Hayden Cheng na tumayo, at nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, sinigawan niya ito. Hoy, sobra ka na. Ikaw na nga ang nakabangga sa boss namin. Hindi ka pa pinagalitan ng boss namin, tapos ikaw pa ang galit. Hindi pa nakakapagsalita ang matangkad na lalaki, pero sumagot na ang lalaki sa likod niya. Bahagyang kumunat ang noo ng matangkad na lalaki. Boss! Nang marinig ni Dr. Hayden Cheng ang sinabi ng lalaki, nakita niya ang dalawang assistant sa likod ng matangkad na lalaki. Maganda ang mga damit ng tatlo, at halata na mayayaman sila. Nang makita ang itsura ng tatlo, napagtanto ni Dr. Hayden Cheng na hindi niya kayang labanan ang mga ito. Bigla siyang humingi ng tawad, pasensya na po. Hayaan mo na, pumasok na tayo at hanapin ang taong kailangan natin. Sigurado ka ba na Yeshu ang nag-order sa restaurant na ito? Hindi na pinansin ng matangkad na lalaki si Dr. Hayden Cheng. Kumaway siya sa dalawa niyang kasama, at naglakad papunta sa restaurant. Opo, boss, sigurado po ako. Tiningnan ng dalawang assistant si Dr. Hayden Cheng, at sumagot sa matangkad na lalaki. Yeshu. Hinahanap nila si Ye. Bakit nila hinahanap si Ye? May problema ba siya? Nang marinig ang sinabi ng matangkad na lalaki, nagulat si Dr. Hayden Cheng. Tumingin siya sa loob ng restaurant, umaasa. Kung may problema si Ye, magiging masaya ang gabing ito. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Pagpasok pa lang ng tatlo sa restaurant, nakuha na nila ang atensyon ng mga katrabaho ni Brian Ye. Ilan sa kanila ay nakita si Dr. Hayden Cheng na papaalis, kaya nang makita nilang nagkabungguan ito sa matangkad na lalaki, napansin nila agad ang mga ito. Naglakad papasok ang tatlo, kaya nagtaka sila. Tumayo ang isang kasamahan na malapit sa pinto, excuse me, East Sea Hall ito. Ano pong kailangan ninyo? Excuse me, nandito ba si Dr. Brian Ye? Tanong ng matangkad na lalaki. Habang nagsasalita, naghahanap siya sa loob ng restaurant. Ako si Brian Ye. Ano po ang kailangan ninyo? Hindi napansin ni Brian Ye ang nangyayari. Pagkatapos umalis ni Dr. Hayden Cheng, bumalik na sana siya sa kanyang upuan. Iniisip niya kung paano niya ipaliliwanag sa lahat ang nangyari, at gusto niyang humingi ng tawad dahil hindi niya sinabi sa kanyang mga kasamahan ang kanyang plano. Ngunit, pagkaupo niya, may nagtanong sa kanya, kaya lumingon siya at tumingin sa tatlong lalaki. Dr. Ye, ikaw nga. Ang galing. Nang makita ni Mr. Zhang si Brian Ye, agad siyang lumapit dito. Sino po kayo? Tiningnan ni Brian Ye ang matangkad na lalaki. Sinubukan niyang alalahanin, pero wala siyang maalala. Kailan niya nakilala ang lalaking ito?
Tumingin din ang ibang mga katrabaho nila, nagtataka kung sino ang tatlong ito. Sana walang gulo, bulong ng isa. Nang makita ni Dr. Hayden Cheng na masayang sinalubong ng matangkad na lalaki si Brian Ye, sumama agad ang kanyang mukha. Ngunit, dahil sa kanilang pagtataka, hindi sila umalis, at nanatili sila sa pinto. Dr. Ye, Zhang ang apelyido ko. Nagkita na tayo dati, hindi mo ba naalala? Binigyan ka namin ng pennant dati. Ipinakilala ng matangkad na lalaki ang kanyang sarili, ako si Mr. Zhang. Sinubukan ni Brian Ye na alalahanin, pero wala pa rin siyang maalala. Maraming tao ang nagbigay sa kanya ng pennant. Puno na ang kanyang opisina. Ngunit, nakita niya na masigasig ang lalaki, kaya hindi na niya sinabing hindi niya ito maalala. Nagpanggap na lang siya na naalala niya ito. Ikaw pala yon. Dr. Ye, pinagaling mo ang asma ng tatay ko. Akala namin dati ay may problema, kaya nagbigay kami ng pennant sa'yo. Naalala ko na. Ikaw ang anak ni Mr. Zhang. Kumusta na ang kanyang kalusugan? Nang marinig ni Mr. Zhang ang tungkol sa pennant, naalala ni Brian Ye ang nangyari. May dumating na 2 pasyente na may mga anak. Nagkita ang 2 grupo, at akala ng mga nurse na may problema, kaya naghanda si Wang Yanchao at ang iba pa. Ang 2 pennant na yun ang una at pangalawang pennant na natanggap ni Brian Ye sa 3rd Northern Suburb. Kaya nakasabit pa rin ito sa kanyang opisina. Naaalala pa ni Brian Ye ang 2 pasyente, dahil sila ang unang pasyente niya sa Department of Respiratory Medicine sa 3rd Northern Suburb Hospital. Ngunit, maraming kasama ang 2 pasyente, kaya hindi na sila naitendaan ni Brian Ye. Pagkatapos magpaliwanag ni Mr. Zhang, naalala ni Brian Ye na may matangkad na anak si Mr. Zhang. Pasensya na, Mr. Zhang, marami kasi akong pasyente, kaya hindi kita maalala. Sobra akong nagpapasalamat sa'yo, sabi ni Brian. Dr. Ye, naiintindihan ko. Gumagaling na ang tatay ko ngayon. Nag-eehersisyo siya araw-araw. Kaya na niyang akyatin ang 3 palapag. Nang marinig ni Mr. Zhang ang tungkol sa kanyang tatay, masaya siya. Sa una, pinahirapan ang kanyang tatay ng asma, at nagpagamot siya kahit saan. Sumubok na sila ng iba't ibang doktor, pero walang nangyari. Kalaunan, sumuko na sila. Nagpa-check up na lang sila sa Beijing 3rd Hospital. At doon, nakilala nila si Brian Ye. Pinagaling niya ang kanyang tatay. Bagamat hindi pa tuluyang gumaling, ang kanyang mental at physical state ay mas mabuti na. Pagkatapos gumaling ng kanyang tatay, masaya na ang kanilang pamilya. Hindi na sila nag-aalala sa kanya araw-araw. Mabuti naman. Nang marinig na gumaling na si Mr. Zhang, tuwang-tuwa si Brian Ye. Ngunit, nagbigay pa rin siya ng payo, huwag niyong pabayaan si Mr. Zhang. Huwag siyang masyadong magpagod. Kailangan niyang maging maingat sa pagkain, pagtulog, at pag-eehersisyo. Dr. Ye, sigurado yan. Naaalala ko pa ang sinabi mo dati, sagot ni Mr. Zhang. Mabuti naman. Nandito ba ngayon si Mr. Zhang? Ngumiti si Brian Ye. Akala ni Brian Ye na nagpatingin si Mr. Zhang, pero maayos na ang kanyang kalusugan. Kaya bakit siya narito? At paano niya nalaman na nandito siya? Kung may kailangan siya, hindi ba dapat pumunta siya sa North Suburb 3rd Hospital? Dr. Ye, pasensya na sa pag-istorbo sa iyong kainan ngayon. Pagkatapos humingi ng tawad ni Mr. Zhang, ipinaliwanag niya, ako kasi ang may-ari ng restaurant na ito. Napadaan ako ngayon, at nakita ko ang pangalan mo, Dr. Ye, kaya naisip kong bumisita. Ako ang may-ari ng restaurant na ito. Nang marinig ang sinabi ni Mr. Zhang, nagulat ang lahat, at tumingin sila dito. Si Mr. Zhang ang may-ari ng Donghai Restaurant. Alam ng lahat na sikat ang Donghai Restaurant. Sa Yanjing, malaki ang halaga ng negosyo ng Donghai Restaurant. At alam din nila na hindi lang iisa ang Donghai Restaurant. Marami itong branch sa China. Nakilala natin ang isang bilyonaryo. Nang maramdaman ni Mr. Zhang ang mga tingin ng lahat, nagalak ang 2 assistant. Nagulat si Brian Ye. Hindi niya inaasahan na si Mr. Zhang ang may-ari ng Donghai Restaurant, pero sinabi niyang, ang galing mo naman, Mr. Zhang. Ang bata mo pa, pero napalaki mo na ang negosyong ito. Haha, huwag kang magsalita ng ganyan, Dr. Ye. Hindi naman ganoon kalaki ang negosyo ko. Ngumiti si Mr. Zhang, pero halata sa kanyang mukha ang pagmamalaki. Nagsimula siya bilang isang tindero ng seafood, at nagbukas siya ng isang maliit na restaurant. Nagtagumpay siya dahil sa kanyang pagsisikap. Dr. Ye, lahat ng kasama mo ngayon ay mga kaibigan mo. Kung gusto ninyong kumain, kumain kayo ng marami. Lahat ngayon ay libre.
At kung may kailangan kayo, sabihin ninyo sa akin. Bumaling si Mr. Zhang sa lahat, at ngumiti. Libre ang lahat. Nang marinig ang sinabi ni Mr. Zhang, nagulat ang lahat sa restaurant. Sobrang laking halaga nito. Hindi bababa sa 70,000 ang halaga ng pagkain ngayon. Kahit pinagaling ni Brian Ye ang kanyang tatay, sapat na para bumati siya, at magbigay ng discount. Hindi na kailangan maglibre. Hindi makapaniwala ang lahat kay Mr. Zhang, nagtataka kung narinig ba nila ng tama. Si Dr. Hayden Cheng, na nakatayo sa pinto, ay nagulat din. Ang gusto niya ay makita si Brian Ye na nagbabayad ng bill, pero ngayon, sinabi ni Mr. Zhang na libre ang lahat. Hindi ba nakalamang si Brian Ye? Hindi lang siya napahiya, pero nagkaroon pa siya ng maraming mukha. Parang sinaksak ulit ang puso ni Dr. Hayden Cheng, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Nagulat din si Brian Ye. Hindi niya inaasahan na magsasabi si Mr. Zhang ng ganito. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, Mr. Zhang, sobra na ang kabaitan mo, pero hindi na kailangan maglibre. Kailangan mo rin ng pera para sa negosyo. Tama, Mr. Zhang? Nagpapasalamat kami sayo, pero hindi madali ang magnegosyo. Huwag kang mag-alala, dagdag pa ng iba. Haha, huwag kang mag-alala, Dr. Ye. Nang makita ang itsura ni Brian Ye at ng iba pa, mas humanga si Mr. Zhang kay Brian Ye. Kung iba ang narito, siguradong matutuwa dahil libre ang lahat. Ngunit, hindi nakita ni Mr. Zhang ang anumang pagpapanggap sa mukha ni Brian Ye. Talagang ayaw niyang gumastos si Mr. Zhang. Ngunit, hindi niya babawiin ang kanyang sinabi. Ngumiti siya at sinabi kay Brian Ye, Dr. Ye, pinagaling mo ang tatay ko. Utang ko sayo ang buhay ko. Hindi bale ang pera na to. Kapag nalaman ng tatay ko na tinanggap ko ang pera mo, baka baliin niya ang mga buto ko. Pagkatapos niyang sabihin yun, kinuha niya ang kanyang business card at ibinigay kay Brian Ye, Dr. Ye, tawagan mo ako kapag gusto mong kumain sa Donghai Restaurant. Mr. Zhang. Kinuha ni Brian Ye ang business card at nag-alala. Ngunit, pinutol siya ni Mr. Zhang. Sige na, Dr. Ye, may kailangan pa akong ayusin. Tatawagan na lang kita kapag may oras ako. Kung may kailangan kayo, tawagan ninyo ako. Pagkatapos kausapin si Brian Ye, sinabi ni Mr. Zhang sa mga tauhan niya, alagaan ninyo si Dr. Ye. Opo, boss. Agad sumagot ang mga tauhan. Mr. Zhang. Gusto pa sanang pigilan ni Brian Ye si Mr. Zhang. Ngunit, hindi siya binigyan ni Mr. Zhang ng pagkakataon, Dr. Ye, kain na kayo. Umalis si Mr. Zhang. Bago siya umalis, sinulyapan niya si Dr. Hayden Cheng, at umalis. Sinaman ng tingin ng dalawa niyang assistant si Dr. Hayden Cheng. Paano to? Natauhan si Dr. Hayden Cheng nang umalis na si Mr. Zhang. Tiningnan niya ang paalis na si Mr. Zhang, ng puno ng inggit. Hindi pwede to. Sinungaling yun. Sinadya yun ni Brian Ye. Ang galing niya. Paano nangyari yun? Nang pumunta si Brian Ye para kumain dito, nakilala niya agad ang may-ari ng restaurant. Bakit ganito ang buhay niya? Hindi makatarungan. Parang may sumuntok sa dibdib ni Dr. Hayden Cheng. Sobrang swerte ng taong yun. Para mapatunayan na tama ang kanyang hinala, kinuha niya ang kanyang cellphone, at naghanap sa internet. Sino ang may-ari ng Donghai Restaurant? Pagkatapos niyang maghanap, binasa niya ang lumabas. Ang Donghai Restaurant ay isang sikat na restaurant sa Yanjing na itinatag ni. Nang makita niya ang larawan, nahulog ang cellphone niya, at hindi siya makapaniwala. Bagamat mukhang mas bata sa larawan, si Mr. Zhang pa rin yun. Paano nangyari to? Bakit ganito ang kapalaran ni Ye? Hindi makatarungan. Nasasaktan na si Dr. Hayden Cheng. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.